Gusto ng Diyos na gumagawa tayo. Pero, magpahinga tayo. Hindi lang yung pahinga na we cease from working. Hindi yun eh. Kundi yung habang tayo gumagawa, nagsisikap, palakihin natin ang ating pagtitiwala na anuman ang ating kakulangan, ang Diyos na ang magpupuno niyan. Ayaw ng Diyos ng tamad. Gusto ng Diyos, tayo'y gumagawa, tayo nagsisikap. Sa katunayan, pagkalikha pa lang ng Diyos sa unang tao, pinamahala niya agad ito sa mundo. At sabi pa ni San Pablo sa 2 Thessalonians 3 verse 10, anyone who does not work should not eat. Kasi gusto ng Diyos na linangin natin, improve natin, alagaan natin ang mundong binigay niya sa atin. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong kalayaan, talento, abilidad, diskarte, wisdom para gamitin natin sa gampaning yan. Yan din naman ang dahilan kung bakit nag-enjoy tayo ng maraming mga bagay sa buhay natin ngayon dahil sa paglilinang, pag-iimbento at pagsisikap ng tao. So gusto ng Diyos, gumagawa tayo. Ayaw ng Diyos ng tamad. Sa kabilang banda, ayaw din naman ng Diyos na hindi na tayo namamahinga. Tandaan natin na ang Diyos ang pinaka-nakakakilala ng kakayanan natin. Lalo na ng katawan natin sapagkat siya ang may likha nito at siya ang nagdisenyo nito at dinesign niya ito in such a way na ito'y nangangailangan ng constant nutrition, exercise, at rest, pahinga, upang mas lalo itong maging epektibo sa paggawa ng mabuti, maayos, at maganda. Palagay ko ang isa sa magandang example nito sa Bible ay yung 1 Kings 19, kung saan inutusan ng Diyos si Prophet Elijah na mahin ka muna, mamahinga ka muna dahil ito'y sobrang pagod na. And Elijah did exactly that. Kaya nakaranas pa siya at nakagawa pa siya sa tulong pa rin ng Diyos ng maraming mga dakilang bagay for God. So kailangan din nating mamahinga. At yan ngayon ang inaalok ng Panginoon sa ating Ebanghelyo na nagsabi sa atin, hali kayo, kayong mga napapagod at bibigyan ko kayo ng pahinga. Mabuting balita nga ito. Kasi halos lahat tayo gusto natin ng pahinga. At anong klaseng mabuting balita ito? Wala nang mabuti pa siguro. Kasi hindi na natin kinakailangan lumayo pa, hindi natin kinakailangan ng pera, kailangan lamang nating lumapit sa Kanya. Pero sana, lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya, ha? Yung may pananampalataya tayo sa kapangyarihan at sa kabutihan niya at sa pagmamahal niya. Yung may pananampalataya tayo na mahalaga rin sa Kanya, yung mga taong mahalaga sa atin. Yung may pananampalataya tayo na siyang pinaka-nakakaalam ng mga pinakakailangan natin. Kasi kung minsan lumalapit nga tayo sa Panginoon, nagsisimba nga tayo, nagdarasal nga tayo, umihingi tayo ng tulong sa Kanya, pero hindi pa rin tayo nakararamdam ng tunay na pahinga. Yung pahingang sinasabi niya, at bakit? Kasi punong-puno pa rin tayo ng takot at pag-aalala. That is why ang tendency natin, ang bilis nating magdasal. Kasi may inaalala pa tayong mga dapat natin at gusto nating gawin sa buhay. That is why habang tayo nagsisimba, lumilipad ng ating isipan dahil sa ating mga concerns sa buhay. Kailangan ko pang ayusin to, saan kaya ako kukuha ng ganito? And even if we tell God our problems, our concerns, pagtayo natin mula sa pagkakaluhod at paglabas natin ng simbahan, dala-dala pa rin natin. So magtataka pa ba tayo kung bakit ang bigat pa rin ng loob natin? Pagod pa rin ang pakiramdam natin, nakapapagod talaga at nakasisikip ng dibdib ang takot at pag-aalala. And that clearly shows, hindi talaga tayo lumapit sa Kanya nang may pananampalataya ayon sa hinihiling at in-expect niya. Alam po ninyo tuwing umaga, at kahit na minsan, pagtanghali, nagra-rounds ako dito sa loob at labas ng simbahan. Kasi very particular ako sa kaayusan at sa kalinisan. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong enough number of workers so that every place will be covered. Yun nga lamang medyo nakalulungkot.
kinakailangan ko pang mag-rounds. Kasi time and again, medyo nasusubukan ko na sumasablay, hindi talaga ginagawa yung mga dapat nilang gawin. Kinakailangan pang ulit-ulitin, kinakailangan pang i-remind. Minsan, nakakapagod na, nakalulungkot talaga. At kapag wala ako dito, nandun yung takot, nandun yung pag-aalala, ginagawa kaya nila yung trabaho nila. And the basic reason, I think, is kawalan o kakulangan ng malasakit. Pag sinabing malasakit, yung nararamdaman mo rin yung sakit. Yung nasasaktan din sila sana kapag may nakikita silang kalat o basura. Yung nasasaktan din sila sana kapag may nasisira na gamit na simbahan sa parokya. Kung nasasaktan din sila sana kapag mayroong mga bagay o gamit na nasasayang, wala sa ayos o naaksaya. Kapag meron kang tao na may malasakit, na mararamdaman mo rin o mararamdaman niya rin yung nararamdaman mong sakit. Mapapahinga ka, marerelax ka, mapapanatag ka. At sinasabi ko sa inyo to para sabihin sa atin, sa bawat isa, na sa Diyos, makikita at mararamdaman natin yung ganyang malasakit. Whenever He's telling us, come to me, halika kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng pahinga. Hindi niya sinasabi sa atin, kalimutan mo na yung trabaho, kalimutan mo na yung mga concerns, bayaan mo na pamilya mo, relax na. Isipin mo na lang yung sarili mo, pabayaan mo na sila. No, 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 no. Instead, kapag sinasabi sa atin ng Panginoon yon and we feel that inspiration, what the Lord is telling us is, ako na munang bahala sa kanila. I'll take care of them. Ikaw mamahinga ka. Mag-relax ka, pumanatang ka. And when He says it, He means it. Hindi mo kinakailangan ulit-ulitin. Hindi mo kailangan may ipagdasal. O minsan, yung may pagdarasal dahil sa isang concern na yan, nagbubunga na ng pag-aalala kasi naulit-ulit sa iyong puso at memorya. Dahil ang Diyos ay may malasakit sa atin. Nararamdaman niya yung sakit na nararamdaman natin. Kung mahalaga sa atin yung buhay at pamilya natin, mas mahalaga yon para sa Kanya. Mas mahal niya, mas may concern siya. Mas nararamdaman niya yung sakit kaysa sa atin. We just have to trust Him. Father, I get that. Kaya lang laki ng problema ko Madali sanang tanggapin, pero hindi ko nararamdaman kasi. Nabubuti pa yung kalagayan ko, bubuti pa yung kalagayan ng negosyo, maaayos pa yung problema ko. Ang laki-laki kasi ng concern ko ng problema ko baka ito yung parang sinasabi dati ng mga taga-Juda kay Prophet Isaiah na nagpapahayag sa kanila na huwag silang mag-alala. Sinakop tayo Can't you see? Marami ang nalaga sa atin. Kinamkam ang mga lupain natin. Baka mawala na ang bayan natin. Ano ba, Prophet Isaiah? Ano yung sinasabi mong huwag mag-alala? Ang sagot ni Prophet Isaiah sa kanila, yung paghihirap natin, at tulad ng narinig natin sa ating unang pagbasa, ay tila bagang panganganak ng isang ina. Nandun yung sakit, nandun yung hirap. Pero ang sakit at hirap ay mawawala kapag nakita mo na ang iyong anak. Ibig sabihin, may bright future that awaits us. May magandang mangyayari sa huli. Sa kabila ng mga pangit na nangyayari. And not to mention, dito rin sa section na ito, sa libro o aklat ni Prophet Isaiah, unang nabanggit, if I'm not mistaken, ang idea ng resurrection in the Old Testament. Hindi pa muling nabubuhay ang Panginoon. Nabanggit na dito ang idea ng muling pagkabuhay ng mga patay. So ang sinasabi ni Prophet Isaiah, ano man ang mangyari, mamatay man tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nasa sa Kanya ang buhay natin. He is in control. May mangyayari pa rin maganda sa kabila ng lahat ng ito. Besides, ano nga ba naman ang magagawa ng ating pag-aalala? Ang Panginoon mismo ang nagsabi sa atin, mapapahaba ba nito ang ating buhay? Hindi. Manla pa, mapapaikli pa. Hindi magsisinungaling ang mga datos na maraming mga problema sa kalusugan. Ang isa sa mga primary na ugat ay pag-aalala, stress, worrying, fear. At kahit na wala tayong puknat sa paggawa, wala tayong tigil sa paggawa, sige nga, maaayos ba natin pa rin ang lahat? Of course not. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi kayo sa akin. Ipaubaya nyo sa akin. Kasi hindi lahat kaya nyong gawin. I have unlimited ways.
And I have the whole of eternity to change what has to be changed, to fix what has to be fixed, to replace what has to be replaced. Trust me. Kaya nga ang sabi, let go and let God. Don't get it wrong. Gagawa pa rin tayo. Kasi gusto ng Diyos na gumagawa tayo. Pero, magpahinga tayo. Hindi lang yung pahinga na we cease from working. Hindi yun eh. Kundi yung habang tayo gumagawa, nagsisikap, palakihin natin ang ating pagtitiwala na anuman ang ating kakulangan, ang Diyos na ang magpupuno niyan. Na anuman ang hindi natin makakaya, ang Diyos ang kakaya para sa atin, ang mag-accomplish para sa atin. Anuman ang makalimutan natin, ang Diyos ay hindi makalilimot, ipapaalala sa atin at ipapa-accomplish din sa atin. Maraming natuwa siguro na mga guro sa pahayag na ngayon ay Secretary of Education na si Angara. Ang isa kasi sa mga sinabi niya ay parang ganito. Gusto ko inspire ang teachers, not just the students. Gusto ko masigla sila, relax, something like that. Ang alalahanin nila, hindi yung sweldo, kundi yung pagtuturo lang nila. Ayun. Siyempre, hopeful tayo na mangyari ito. Pero, kung isa-segue natin ito sa punto ko, yun ang sinasabi ni Kristo na pahinga sa mas mataas na pangunawa at sa pangkalahatang application niya. Gumawa pa rin tayo. Pero, wag na tayong mag-alala. Kasi, ang Diyos ay ating kasama. Isiguraduhin niya na may mangyayaring maganda. Hindi masasayang ang ating mga pagsisikap, hindi mauuwi sa wala ang lahat, masosolve ang problema, sa huli may mangyayaring maganda. Yun yung pahinga. Para habang naggagawa ang ating katawan, malakas, inspired ang ating kalooban. Kasi alam natin, hindi niya tayo pababayaan. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang.